Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panlangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang dinghapin sa baybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Doon tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't kinapuputan ko ang lahing iyon. At sinabi ko, lagi silang nagpapakaligaw. Hindi na sila natuto sa aking mga daan. Kaya't galit ako, aking sinumpang, hindi sila makapapasok at makapapahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyo, huwag gumawa ng anumang sa inyong mawawal ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, mapag-alalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa upang ang sino man sa inyo'y di masadlak at maging alipin ng kasamaan, sapagkat kayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili kayong matatag hanggang sa wakas ng aking pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginooy, inyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba, at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag mo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iya'y inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, inyong dinggin, huwag mo siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpong, di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Panginoon, inyong dinggin, huwag mo siyang salungatin. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus. Nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyong mapagaling niyo ako, nahabag si Jesus at hinipo siya sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. No hindi nawala ang ketong at gumaling ang tao, pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikay ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang napuok at do'y pinagsasadya ng mga tao buhad sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father Jan. Marahil po pag sinabihan kayo ng Marites, ay kayo ay is either magtampo o magalit. Dahil dito po sa atin, pag sinabi nating Marites, ito yung tawag natin sa mga taong mahilig sumagap ng chismis. Kaya kung kayo tatanungin ko, pihong walang aamin sa akin kung sino ang Marites dito. Kaya nga mga minamahal na kapatid, kung ano ang sinasabi ng Marites, sabi nila, lagi nilang sinasabi, ano ang latest? O ano ang balita? O chismis. Kaya naman ng ilang tao ay asar sa mga taong Marites dahil dala-dala nila ang balitang walang kwenta. At sabi pa ay mahilig din daw ang isang Marites sa istorya na hindi naman totoo. Yan ang isang Marites. Kaya kapag kayo ay nasabihan ng Marites,
kayo ay magtatampo o magagalit. Pero alam niyo po mga minamahal na kapatid, sa ating narinig na mabuting balita, nasabi ko po ang bagay nito dahil ang ating Panginoon ay nagpagaling ng isang ketongin. Kaya nga kung ating isipin, itong ketongin na ito ay pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kahit kanino ang ginawang kadakilaan ng ating Panginoon. Pero anong ginawa ng ketongin na yon? Imbis na isekreto ito, ay ipinahayag pa sa mga tao. Kumbaga, kung sa ating kultura o culture natin, ay sasabihin natin, ang taong ito ay kating-kating sabihin ang ganitong mga bagay. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, kung ating pong iisipin, ang ginawa ng ketongin na ito ay hindi naman talaga tunay na pagmamarites ng negative. Kung kaya nga mapapatanong tayo, ito bang ketongin na ito ay isa ding marites? Sa akin pong pagninilay sa ating salitang ito, the term marites, mare anong latest, somehow negative sa ating culture. Ngunit kung gagawin natin ito in a Christian way, pwede natin itong gawin in a positive way. Dahil hindi naman lahat siguro ng pagsasabi sa ating kapwa ay negative. Kaya nga ang hamon sa atin, pwede natin gawin ang term na ito in a good way sa pagpapahayag po ng mabuting balita. Kaya nga ang sabi sa atin, be a good marites na kayang ipahayag ang mabuting balita at ipalaganap ang paghahari ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, maaari po natin gawin ang ating ganitong culture o ganitong pagsasabuhay sa ating Kristiyanong katiwala o sa ating kapitbahayang Kristiyanong katiwala na pinagpapabigyang highlight ng ating diocese na sa bawat isang grupo na pag-sharing, doon natin malalaman o pagsasaluhan ang mabuting balitang aral ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, hindi lahat ng mga marites ay nagsasabi ng negative. Bagkus, may mga taong nagsasabi ng positibong pananaw at aral. Kaya naman, pwede palang maging positibo ang galing sa negatibo. Matuto lang tayong makinig sa Diyos dahil ito ang kailangan ng tao. Kaya nga mga minamahal na kapatid sa panampalataya, ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay hindi lamang trabaho ng mga pari, bagkus tayong lahat na binyagan na naririto na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, ito bang ketongin ito ay naging marites dahil naging ipinahayag niya ang mabuting balita? Marahil hindi niya ginamit ang negative, bagkos ginamit niya yung positibong pananaw. Kaya nga ang hamon sa atin bilang Katoliko, ihanda ang sarili, lalo tigit ang pagpapahayag ng mabuting balita. Kaya naman sa Kritong Diwa, magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa bagong araw na ibinagkaloob sa atin upang ipahayag ang mabuting balita. Be a good marites. Ipahayag ang paghahari ng Diyos at ang kanyang mabuting balita sa tanan. Magsitayo na po tayo. Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Ama nasa langit na ang ating mga panalangin ay pakinggan. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na nayagit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating gobyerno
naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtigin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga baliwalain ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatanggap ng atensyon at tulong medikal mula sa may mabubuting kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao kay Kristo, naway mabuhay sa tunay na nakalayaan at kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mawaing Ama, palalingin mo ang aming diwa na habag at pag-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Bahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuring at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ng iyong sambayanan ay iyong marapating ngayong paunlakan. Pangundangan dito mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masungid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanyang baguhin mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili na kami makasundo mo. Kaya naman iyong idanangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walungumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu,
Gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagkisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Melry na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanyang ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalangka, sambahin
ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyat sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Sa amin.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pagundangan sa iyong dulot na pakikinabang, ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamumuhay namin sa paraang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan mo natin ng Diyos.